Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At nako, good news para po sa ating mga kababayan na sumusuporta kay PBBM. Aba, ito po at mayroong malaking kinakaharap na problema. Itong Duterte Youth Party List kasi itong si Cardema, Ronald Cardema ba yun? Masyadong maangas. Akala mo kasi kung sinong malakas. Ayan, 'di ba? Dahil sa kayabangan at kaanuhan niya, kaarrogantehan, hindi po sila maipoproklama. Ayun, ito po yung balita, yung sinabi ni George Garcia ng COMELEC. Pakinggan po natin. PhilReca 261.45.62.23.1. In its recommendation dated May 17, 2025, the Supervisory Committee recommended the suspension of the proclamation of the Duterte Youth Party List and BH Bagong Henerasyon due to the following pending petitions filed before the Clerk of the Commission. Duterte Youth Party List, SPP number 19-009, filed by Ria Beatriz Magtalas, Abigail Alelitan, Reina Punsalan, and Aurel Ros Angkos, and B, SPP number 25-008, filed by Youth Advocates for Climate Action Philippines, National Coordinator Rachel Pagsanhan Hunsay, Polytechnic University of the Philippines Student Regent Michael Troy C. Cabangon, and University of the Philippines Student Regent Francesca Maria Duran. Number 2, Bagong Henerasyon BH SPA 25-003, filed by Attorney Russell Stanley Q. Geronimo. Considering the serious allegations raised in the above petition, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolves to suspend the proclamation of the Duterte Youth Party List and Bagong Henerasyon Party List until the speedy and judicious resolution of the petition filed before the Clerk of the Commission. So ordered, signed by all the members of the Commission and Bank as the National Board of Canvassers, with the note of the Chairman of the National Board and the Chairman of the Commission on Election. Certification approved by the Commission and Bank on 18 May 2025. Consuelo B. Jola, Director 4, Office of the Commission, Secretary. Ayan. Di ba? Buti nga kay Cardema. Kasi nung time po na itong si Cardema ay nabigyan po ng kaso patungkol po sa sa pagkakakulong ni Digong doon sa ICC, na sinabi po niya na meron daw pong TRO na itong si Digong at hindi na daw po ito pwedeng ilipad papunta po ng dahig. Nag-fake news kasi sila, di ba? So dapat lang 'yon, at tingin ko bukod pa po, kasi hindi ko pa naman nababasa yung kung ano man po yung petisyon para hindi po sila maluklok, pero tingin ko isa yan sa mga kadahilanan, ang kanyang pagpe-fake news doon po sa sa TRO ni Digong. Kasama niya diyan si Lambino alam niyo minsan, 'di ba, yung sobrang kaangasan, sobrang akala mo kung sino. Masama yan katulad na lang nitong isang itong abogado. Yung si Harold. Yung abogado na na Okay, teka. Yung abogado na taga Reina Mercedes. Ngayon parang inuuto niya. Parang inuuto niya ngayon si parang inuuto niya ngayon si George Garcia. So eto. Bayan ng Reina Mercedes. Congratulations po pala sa inyong success. Okay, eto. Chairman George Garcia, magbati na po tayo. Huwag na po tayong mag-away. Mag-focus po tayo sa mga magandang bagay na pwede nating gawin para sa ating bansa at para sa aking bayan ng Reina Mercedes. Congratulations po pala sa inyong successful na carrying out ng elections. Diba? Chairman George Garcia, magbati ngayon, na po tayo. Huwag na po tayong mag-away. Mag-focus po tayo. Ngayon nang uuto
At magbati na daw sila ni Chairman George Garcia. Kasi hindi din po ito maiproklama. Etong bugok na to kasi po puro angas din eh. Puro issue. Puro sinasabi may mahahak, pwedeng dayain. Tapos ngayon ikaw congratulate mo si George Garcia. Bugok na bugok talaga eh, no? Alam niyo yung mga ganito ng tao, dapat talaga hinaharang po to ng COMELEC kasi delikado po yung mga ganitong tao kapag ito po ay naging halal ng bayan. Kapag po ang mga ganitong pag-uugali ay nabigyan ng pwesto sa gobyerno at nakapamuno, nako, yun yang wala pa tong kahit ano man lang na posisyon eh, di ba? Napakaangas na, napakayabang na, akala mo na kung sino, nakigaling-galing at kabisado niya ang patakaran ng COMELEC, ang sistema, yung kanilang ginagawang sistema sa botohan, 'di ba? Akala mo kasi ang sabi sa mga video na napanood ko, sabi siya daw po ay IP expert ba? Parang gano'n, accountant. Oo, siguro nga talagang expert ka. Magaling ka talaga dyan. Pero hindi ka naman nakapunta ng COMELEC. Hindi ka naman nakapag-aral na para ikay maging COMELEC IT. Hindi mo naman napasok siguro ang sistema ng COMELEC. Ang system ng Miro. Kahit yung dati, ano ba pangalan nun? Yung kumpanya na nag-ano ng ating botohan dati, nakalimutan ko. Kumbaga, iba-iba yan. Hindi yung babanat ka mga hash code. Kahit na may paliwanag na ang COMELEC, babanatan mo pa din. Tapos ngayon na ikay hindi maiproklama, di ba? Puro ka katarantaduan ng mga sasabihin mo sa chairman ng COMELEC. Tapos kapag hindi ka maiproklama, mang-uuto ka. Ano mo? Ganun na lang. Kapag may nagawa kang mali, pag may nagawa kang kasalanan, tama na, bati na tayo, panalo na ako eh. Iproklama nyo na ako. Nakapamili nga ang Reyna Mercedes, yun nga ang sayang. Nakapamili sila ng kanilang vice mayor. Kaya lang, 'di ba bugok eh. Sabi nga sa akin ng kaibigan ko diyan, yung taga Reyna Mercedes na na kaibigan ko. Hindi ka nga daw nila binoto dahil para ka daw may toyo, para ka daw may tililing. Para ka daw si Apeng Daldal. Ewan ko kung sino ba yung Apeng Daldal na yun. Yun ang sabi sa akin. Shoutout po dun sa mga tropa pips natin dyan sa Reyna Mercedes. Buti na lang natagpuan nyo yung aking vlog. Natawa ko Apeng Daldal daw Kaya, di ba? Pasensya na kung hindi may proklama kasi kailangan mong kailangan mong sagutin yung mga disqualification case at alam ko kinasuhan ka din ng libel yata ni George Garcia, di ba? Kailangan mong sagutin 'yan. Eto, balikan natin tong si Ronald Cardema. Eto po kasing si Cardema, sabi niya ipagdasal daw po na wag siyang manalo o wag manalo yung Duterte Youth. Ngayon, nanalo nga kayo pero hindi naman kayo maipoproklama. Alam nyo po, dahil din siguro dito sa kayabangan niya na to eto. Babalikan namin yan sa Congress. Pagdasal nyo hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Bakit ganyan yung mga iniimbestigahan ninyo? National Bureau of Investigation kayo. Ang daming napapatay, nakikidnap ngayon. Ang iniimbestigahan ninyo, yung mga nagsasalita patungkol sa mga diba? Ayan. Diba? Nagbanta siya, nagkayabangan umira lang kayabangan Babalikan daw sa Kongreso ang NBI ginagawa lang naman ng NBI ang kanilang trabaho at hindi po pwede na porke sila po kumbaga yung sinasabi nga niya na kung meron man talagang mga kriminal na nangyayari, iniimbestigahan yan ng NBI, hindi yan pinapalampas ng NBI. Pero yung mga katulad din niya na nagpe-fake news, dapat din po na hindi palampasin ng NBI at kailangan din talagang imbestigahan at kasuhan. 'Di ba? Kaya po
Ang sabi nga nito, karapatan, kasarinlan. okay, ang sabi nito nga si kabataan sa Reneco, ang isa sa mga representative ng kabataan party list, si Reneco, nako, ito, pakinggan po ninyo. Deserve daw po talaga ni Cardema yan. Nice to meet you all. Deserve. Ayun, so, suspension ng Duterte Youth is the first step doon sa matagal na clamor ng youth sector para sa kanilang disqualification. Ever since noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal and unconstitutional. So, and of course, bilang pagtingin natin na hindi sila totoong representative ng kabataan, hindi nila binitbit ever ang mga panawagan ng sektor ng kabataan, ang pangailangan nila sa edukasyon, trabaho, serbisyo, karapatan, kasarinlan. We welcome this first step, and of course we are guarded so that the following steps until the disqualification persists pa. Diba? Deserve, diba? Deserve niya talagang ma-disqualify at deserve talagang mawala na sa Kongreso etong Duterte Youth Party List kasi unang-una, ang tatanda na naman na nito. Hindi talaga yan mga youth. At isa pa, galamay naman talaga ni Digong yan. Hindi nila nire-representa ang mga kabataan. Ang kanilang nire-representa ay si Digong. Diba? Hindi yan kabataan talaga ang representante. At nakita natin, matatanda na yung mga mga representative niya, yung asawa ni Cardema, matanda na yun. Ang youth, 'di ba? Pag sinabing youth, 18. Baka hanggang mga siguro pagpalagay na natin 25 ganyan. Pero yung alam ko ang youth yan yung tinatawag na kumbaga parang yung edad niya hanggang 35 ba, youth pa din o hanggang 30 yata, youth pa din na matatawag. Pero 'di ba? Alam natin na itong Duterte Youth na ito ay isa lamang galamay at isa lamang itong kumbaga paraan para makapagsakim sa kapangyarihan ang mga Duterte. Tuta ni Digong ito. Dapat Duterte tuta. O kaya tuta ni Duterte Party List. Yun na lang ang ipalit nila. Para ang nire-representa nila yung mga tuta ni Digong. Diba? Hindi, wag nang nating itago dun sa Duterte Youth dahil alam naman nating lahat na hindi naman mga youth ang nire-representa nito mga to kung hindi ang mga Duterte. Diba? Kaya tama lang, ma-disqualified sila, hindi makaupo, hindi magkaroon ng pwesto sa Kongreso. Sana nga ituloy-tuloy na ito, Chairman George Garcia. Huwag nyo nang papwestuhin to sa Kongreso para po wala nang tuta si Digong sa Congress na siyang nagagamit po sa pamumulitika, paninira at pag-obstruct. Mga obstructionist to magiging obstructionist lang to mga to sa pamumuno ni PBBM. Kaya mabuti pa mawala yung Cardema na yan sa Kongreso, itong Duterte Youth Party List at para po talagang mabawasan ang mga demonyo sa Kongreso. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, wag kasi kayong magyabang. Akala nyo ko kayong mga kung sino buti nga sa inyo Cardema. Mama Chup Chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.